Noong panahon yon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Ito na po ang pinakahihintay-hintay natin, pinaghahandaan natin, pinananabikan natin. Kasama malaking bahagi ng ating pagdiriwang sa panahon ng Kapaskuhan, ang ginagawa nating tradisyon, na simbang gabi o Misa de Gallo. Alam naman po ninyo, tayo lamang mga Pilipino, espesyal ang binigyan ng pagkakataon na ipagdiwang ang paghahanda ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng 9 na araw o 9 na madaling araw o 9 na gabi para nga sa pagdiriwang with special permission sa Roma. At yun, misa nga ng madaling araw, Misa de Gallo, kung napansin po ninyo, pinayagan na magkaroon. Ngayon pong panahon ang Adbyento, hindi pinapayagan yung papuri sa Diyos o yung luwalhati. Pero sa isang espesyal na pagkakataon, pinayagan na dasalin o awitin ang papuri sa Diyos. Tunay nga na napakahalagang bahagi ito ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. At kung paanong ito'y mas lalong magiging makahulugan kung ang bawat araw ay magbibigay sa atin o mag-iiwan sa atin ng aral. Mga kapatid, nais kong banggitin, minarapat ng ating diocese ng Malolos, na sa araw-araw ay ipakilala sa atin ang ilang mga Pilipino, mga kababayan natin na tinatawag na lingkod ng Diyos. Hindi pa po sila yung mga biyato o biyata o santo o santa, pero ito po'y bahagi ng proseso para sa pagkakataon niya ngayon, yung pagkilala sa kanila bilang mga dakila. Kaya nga ang tawag, mga lingkod ng Diyos o servants of God. Ang iba sa kanila, dayuhan, na niyakap ang pagiging Pilipino at minahal ang ating bayan at mamamayan. Ang kanilang buhay at kamatayan, ang halimbawa ng tunay na pagsaksi sa pangangaral ng Ebanghelyo tungo sa matapat at marangal na buhay.
Tumalangin din po tayo sa kanila at ihayag ang kahilingan, ang ating mga kahilingan. Sino po ang makapagsasabi na baka dahil sa kanila, ipagkaloob ng Diyos ang ating hinihiling at kung ito'y kamanghamanghang himala, sa hulihan, maaari po niyo ipagbigay alam sa mga kinauukulan para maging dahilan upang ipahayag na silang ganap na mga santo at mga santa. Mga minamahal na kapatid, kung paano na sa panahon natin ngayon, hindi maikakaila na napakalakas ng impluensya ng tinatawag na social media sa buhay ng tao. Aminin po natin, bata man o matanda, anumang katatayuan sa ating mga Pilipino, kung paanong malaking bahagi ng buhay natin ang social media. Alam ko po, may mga tao na hindi mapakali, hindi makatulog pag hindi katabi ang kanyang cellphone. Ilang oras, sabi nga, tayo mga Pilipino ang gumugugol ng mahabang oras sa pagtingin, sa panonood, sa Facebook, sa TikTok, sa X, at kung ano-ano pa. Kung paanong hindi, sabi nga, hindi ka in, kung hindi ka teki. Ewan ko kung nakasusunod ang marami sa atin. Kaya, yun na nga, ito'y bahagi ng buhay ng maraming tao. Pero ang tanong, hindi na nga po natin madalas alam kung ano nga ba ang totoo at hindi totoo. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Paano ko malalaman kung sino at ano ang dapat kong paniwalaan? Sa totoo lamang, isa po itong malaking setback, problema, sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, sa ganitong sitwasyon, ibinibigay sa ating pagninilay ang ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Tampok po, binabanggit dito si Juan, hindi bilang isang tagapagbinyag kung saan siya madalas kilala, kundi bilang pagpapatotoo. Kung mapapansin po, katatwa ang paglalahad tungkol sa kanya. Binigyan diin ang kahalagahan ng kanyang patotoo. Pero binanggit din may higit pa sa kanyang pagpapatotoo. Sa patuloy nating pagpapahubog tungo sa matuwid na pamumuhay, ganito rin ang pagkilos na maganda nating mapansin. Pinahalagahan ang ating patotoo. Subalit nililinaw na may higit kaysa ating patotoo. Narinig po natin sa ebanghelyo na binasa ko ang usaping kredibilidad, credibility. Kung bakit kapanipaniwala na totoong nagmula nga sa Diyos si Jesus. Alam nyo, doon sa ilang talata, 4 na talata, 6 na beses na binanggit ang salitang patotoo o katotohanan patungkol kay Jesus. Nagpasugo kayo kay Juan. Ito ang sabi ng Panginoon. Tinukoy din ni Jesus ang araw na nagpadala yung mga punong saserdote at yung mga matatanda ng bayan para tanungin si Juan kung sino talaga ito. At sinabi ni Juan, hindi siya ang Mesiyas kung hindi si Jesus.
Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Pero hindi siya ang tunay na ilaw kung hindi si Jesus. Hindi kailangan ni Jesus ang patotoo ng kahit sinong tao, maging ang patotoo ni Juan. Gayunpaman, ipinahayag ni Jesus na may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ano po yun? Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Ang mga himalang ginawa ni Jesus, hindi lamang, sabi nga, dahil lamang sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa tao, kundi ito'y mga tanda rin ng paghahari ng Diyos at ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi magbabago ang katotohanang anak ng Diyos si Jesus. Sabi nga, maniwala man o hindi ang tao, wala na siyang dapat patunayan pa sa mga tao. Hindi na siya babalik sa mundo para muling magpakilala at muling ibunyag ang hiwaga ng kanyang pagiging Diyos na totoo at taong totoo. Pero napakahalaga pa rin makilala siya at tanggapin ng lahat ng tao bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Kaya nga iniuutos niya sa kanyang mga alagad na humayo sa buong mundo. Ipangaral ang Ebanghelyo. Binyagan ang mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo upang maligtas ang lahat na sumasampalataya. Sa madaling salita, mga kapatid, kung paano na hindi kailangan ni Jesus ang anumang patotoo maliban sa patotoo ng kanyang Diyos Ama. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Pero kailangang may magpatotoo sa kanya para sa kapakinabangan ng mga tao sa kanilang kaligtasan. Sa katunayan, lahat tayo mga Kristiyano ay tumanggap kay Kristo at nabinyagan dahil sa paninindigan at patotoo ng ibang tao sa pananampalataya nila kay Kristo. Hindi ho ba? Tayo'y nabinyagan, lahat ng ating mga nakaugalian nanggaling sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan. Siguro maaaring iyong katrabaho at marami pang iba. Nananatili tayo mga Kristiyano dahil nakikita at nararanasan nating kabutihan, yung kagandahang loob, yung pagmamalasakit at pagmamahal ng mga taong nakakasalamuha o nakakasama natin sa araw-araw. Sila ang mga buhay na saksi kay Kristo. Mga patotoo na may kabuluhan ang pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, sa panahon nating ito na laganap kung ano-anong impormasyon, yung pang-aakit, yung pang-iimpluwensya, at kung ano-ano pa. Lalo na sa social media, napakahirap ng malaman kung alin ang totoo at hindi. Dagdag pa natin ngayon yung pagdating ng tinatawag na yung artificial intelligence. Di ba?
yung AI. Marami ang nalilito at maring naliligaw at nagkakamali dahil sa mga parang totoo, parang kapani-paniwala. Yung isang tao na nagsasalita na hindi pala totoo. Isang malaking hamon po ito ngayon sa atin, sa ating inang simbahan, sa ating pananampalataya. Hindi maaring magsawalang, sabi nga, bahala. Magsawalang kibo na lang tayo ng mga Kristiyano at magpadala sa agos ng panahon o magpagamit, sabi nga, o maging instrumento ng kasinungalingan at kasamaan, dala ng mga bagay na ito. Sa halip, isang hamon sa atin. Gamitin natin ang mga makabagong instrumento. Itong mga ito na tinatawag na teknolohiya sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, kailangan ang patotoo natin. Bilang mga binyagan, nakikisa tayo sa misyon ni Jesus bilang propeta. Mga tagapagpahayag at tagapagtanggol tayo ng katotohanan na kung tutusin nakasalig sa lagi kay Jesus. Kaya dapat tayong magpahayag kung meron hindi tama o hindi totoo. Hindi makakristyano yung gawi ng pagsasawalang bahala o kaya'y pagsasawalang kibo. Sa simbahan man o sa lipunan, parehong walang darating ang kultura ng, sabi nga, pabayang pananahimik. Behigit kaysa patotoo natin, tamang hinihimok tayo na maghayag ukol sa katwiran at katarungan. Pero hindi ibig sabihin ito na mag-iingay lamang tayo ng mag-iingay. Hindi po sa salita lamang. Kahit naman si Juan Bautista, inilarawan bilang sumisigaw sa ilang, hindi tinukoy bilang maingay. Kailan ba tayo maingay? Kapag hindi nabibigyan ng puwang ang pagkilos ni Jesus. Hindi lamang sa salita, ipinahayag ni Juan ang katotohanan tungkol kay Jesus. Pero bukas siya sa mismong pagkilos ni Jesus. Ibig sabihin po, marapat na magbulalas tayo. Marapat na magpahayag tayo. Pero huwag tayong matapos sa sarili lamang natin. Nang sa gayon, hindi natin ang kinin ang kalutasan, sabi nga ng lahat. Huwag tayong mamuhay sa ilusyon lamang na tayo maghahatid sa lipunan ng ganap na pagiging batuid. Lalo na yung kawalan ng katiwalian. Mahalaga po ang patotoo natin. Pero laging higit na mahalaga ang patotoo ni Jesus. Nasa Kanya ang pagpapanibago ng lahat. Mga kapatid, may isang kaugnayan dito na pahayag ang kababayan nating lingkod ng Diyos. At yun nga po yung may larawan dito sa inyong gawing kaliwa. Pangalan po niya Richie Fernando. Ano po ang binitiwan niyang mga salita? Kung mamamatay man ako, ang maalala sana ng mga tao ay hindi ang aking galing at abilidad ko,
kundi ang paglilingkod ko at pagpapahayag ng katotohanan. At ang pag-ibig ko at pagsunod kay Jesus. Nagkaroon po ito ng kaganapan nang masawi siya sa pagmimisyon sa Cambodia. Na nagkataon po ngayon, may matinding sagupaan ang Cambodia tsaka Thailand, mga mamamayan. Kung paano yung tagpong iyon, nasawi siya sa pagmimisyon sa Cambodia. Nang yakapin niya ang isang estudyanteng may dalang nakasinding granada upang protektahan ang iba pang mga estudyante o mag-aaral. Nag-alay siya ng buhay para sa iba. Ngunit alang-alang kay Jesus. Mga kapatid, hindi magiging buo ang pagpapatuoto o pagpapahayag ng katotohanan kung magiging tungkol lamang ito sa atin. Gaya ng halimbawa ni San Juan at ang lingkod ng Panginoon na si Richie Fernando, dapat maging tungkol ito kay Jesus. Dapat magbukas ito't maglatag ng daan para sa pagkilos ni Jesus sa ating buhay. Kaya naman dapat ay si Jesus ang pundasyon. Bago ang lahat, manalangin muna. Makipagtagpo tayo kay Jesus. Makipag-usap tayo sa Kanya. Tanggapin siya sa banal na Eucharistia. Kung hindi, sabi nga, hindi natin lubos na maunawaan ang patotoo sapagkat hindi ito nasa salamin sa ating buhay. Amen.